Hey everyone, aming ipapakita sa inyo ngayon ang pag-assemble or yung assembly guide ng ating S12 unit or ang ating tinatawag na SMDC approved smart lock. So ay makikita natin kung ano yung inclusions ng isang product natin or isang set ng ating SMDC approved locks. So syempre binubuo ito ng front panel, back panel, electric type na mortise, then yung kanyang mga screws and tools. So may mga pasobra ng kasama yan in case na medyo makapal yung pinto or manipis, meron na po siyang mga sizes. Then mechanical key cover, mechanical key set or yung cylinder key, at yung ating battery case. So let's proceed. Ating assemble ngayon ang ating smart lock. So for starters, ito pong ating electric mortise. Kailangan natin tanggalin yung 24A, ganito wala. screw sa stainless plate po ng mortise. Yan po. So tatanggalin lang natin yan para ma-expose yung talagang kakabitan ng screw sa pinto. So ito po yung apat na. So sa case ko po, ito pong ating show rack ay nakabuild na po ito ng universal size ng butas. So it depends pa rin sa carpenter or installer natin kung anong butas po yung sinusunod nila. So ang pinapakita natin dito is yung assembly guide po. So first po, yung mortise kailangan natin ipasok dito sa butas na pre-made na. So i-install natin dito at kakabitan natin ng screw. So itong screws ko is for demo lang, no. So ibang screw po ang ginagamit kung wooden door po. Yan sa may baba. Then after natin makabit yung ating mortise, kailangan na natin ibalik yung ating stainless steel plate or cover po nitong ating electric mortise. So same lang din kung paano natin i-remove, ganun lang din siya kabilis ibalik. Screws, and okay na po yun. Yan. So sa case ko naman po, yung aking S12 ay naka-right handle po siya. So, paano malalaman kung naka-right handle po siya? Meron po itong palatandaan. So, for example, ito po yung aking labas ng pinto. So, kapag nasa labas ng pinto, ang handle ko ay nakapwesto dito, makikita natin na itong mortise ko ay merong arrow indicator na nakatutok sa labas ng pinto. Yan po. So, means ito po yung front. Sa back, wala naman siyang ganun. Kaya, madaling malaman na ito po yung harapan dahil ito yung merong arrow or yung indicator. Next naman pong ikakabit natin ay yung ating cylinder key. So, baka po may mga naka-purchase na inyo na hinahanap kung saan yung screw nito. Reminders lang po na ang screw po ng cylinder key ay naka-pre-built or naka-pre-installed po sa ating mortise. So, makikita nyo nakakabit dyan yung screw. Baka kasi hinahanap natin sa package, wala po siya dyan kasi masyadong maliit ito. So, i-install na po natin yung cylinder key. Bali front, ito po yung outside natin. Then snap lang po. Makikita naman natin yung butas, then i-insert na natin yung screws. Ganun lang po siya kadaling ikabit dahil ready to assemble na siya. So once na nakabit na natin ang ating cylinder key, almost 70% done na tayo dahil ang pinaka last step natin ay ikakabit na natin yung ating front and back panel. So ganito lang siya kasimple. Dito na may involve ang ating toolset. In my case, naka-standard size or thickness yung door ko, kaya ang aking gagamitin ay yung pinaka maikli na kasama sa package. So makikita nyo ito, no? Meron siyang dalawang sets ng screws na kung saan ito yung for standard thickness of door. Ito naman po yung sa medyo makakapal yung doors, mas mahaba po siya. So ang gagamitin natin kung mga SMDC developer po yung ating mga tinitiran, ito po yung ginagamit natin, no? So ito kailangan natin
Then yung sets po ng spindle o yung square bar na tinatawag natin. So kunin na po natin itong mga to. Ganito lang po ang pag-assemble, napakadali lang po. Ulitin ko ulit, ito po yung outside ng door. Isa po dyan sa may labas. Isa rin po dito sa may loob. At ang last one po ay ito pong pang dual latch na dito natin nilalagay sa pangalawang butas. Atin naman ipapakita ngayon kung paano ikabit yung front and back panel niya. So for final stage, hindi ko na lang po i-unwrap yung ating cover na to. Madali lang naman siyang ikabit. So ganito lang po siya kabilis ikabit. Ito pong wire, nakita nyo naman sila lang din yung magkatugma. So snap on lang po yung ginagawa natin dyan. Ayan. So, once na-snap na natin ito, may makikita kayong isa pang extra. Ito pong wire na ito ay for AA battery case natin. So, kailangan ko lang siyang isalpak dito. Patatagusin ko yung wire sa may back. At kailangan itong spindle or yung square bar natin ay ma-shoot dito sa may butas ng ating handle. So, ganito na siya simple. Secure natin yung mga wires na dapat walang maipit. Make sure na nakalapat po siya. Katulad nito. So, yan siya. So, once po na na-secure na natin yung lines and also yung pagkakashoot ng ating handle dito, next naman po natin is yung ating back panel. Ito yung ating back panel. So, same lang din po sa may front panel. May makikita tayo dito ng dalawang nilulusutan ng mga square bars niya. So, kailangan lang natin i-secure na ma-shoot both yung mga square bars niya doon sa mga butas. Katulad niyan. So, once po na salpak na natin ang maayos sa ating front and back panel at sigurado na natin na naka-in place or naka-shoot ng maayos yung mga spindles niya, it's time na po para i-secure na natin at i-lock using the 4 screws na sinasabi ko kanina. So, saan po natin nilalagay itong screws na to? Gaya ng ating nakikita, meron po siyang 4 na butas dito, 2 sa baba at 2 sa taas. Yan po yung pinagsusutan ng screw para malak natin yung ating smart lock. So, naikabit ko na yung 2 screws sa baba. So, bago natin ikabit yan nasa taas, ay please take note lang na yung battery case natin ay nasa loob nitong battery compartment niya. So, first, kailangan natin i-secure muna na malagyan ng battery yung case. Then, next po, yung natitirang wire kanina na extra, i-connect lang natin tong isang plugins niya. Once na mag-snap, it's okay na po. Then, kailangan na natin siyang tago yung wire. Then, slide down. Then, makikita nyo nandito yung screws niya. So, saktong-sakto lang yun. Action. So, ito na po yung ating final na itsura ng ating S12 kapag na-install natin siya ng tama. So, sa mga nag-wonder para saan to, ito po ay battery or I mean the mechanical key case po or yung cover niya. So, optional to kung ikakabit nyo hindi. So, ganito yung itsura niya. Pero kung gusto nyo po ng may cover, pwede rin naman pong gamitin tong pa-extra niya na cover. So, dyan lang po siya nilalagay.